Bakit maraming mga Pinoy from the Middle East ang natatakot at nagdadalawang isip sumugal para magtrabaho dito sa Croatia? Dahil ba hindi worth it ang sahod? Dahil hindi makatarungan ang mga placement fees ng mga agencies from the Middle East to Croatia? Dahil walang kasiguraduhan kung hanggang kailan ang kanilang kontrata dito sa Europa? Yan ang ating magiging topic for our today's vlog. Char! Hello mga kababayan, this is Bri and you are watching again my short vlog. And for our today's short episode, isang panibagong topic na naman and I hope na masuportahan po ninyo ang ating bagong content for today. So, for our video today guys, mag-uusapan natin yung mga ilang dahilan, yes, na napapanahon ngayon, lalo na't nagiging in demand ang mga Pilipino ngayon papunta dito sa Croatia at lalong dumadami ang mga agencies from the Middle East ang nagkakaroon ng opportunities para makapag-open ng trabaho para sa mga Pinoy papunta dito sa Croatia. Yan ang ating pag-uusapan for our today's episode. But before anything else, if you haven't yet subscribed and if you are new to this channel, please help me to reach 13,000 subscribers. Maraming salamat po sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta at sa lahat ng mga hindi nag-i-skip ng ads sa ating mga videos. Maraming salamat po. So today is November 22, 2025, Saturday. Yes, at alas 3 na po mag-aalas 4 na po ng hapon ngayon dito sa Dubrovnik and we are here. Gagawa tayo ng panibagong content para sa isang topic na I hope na magkaroon po makapagbigay po ng idea para sa ating mga kababayan na naguguluhan, nalilito na dapat ba akong sumugal? Worth it ba yung pagsugal ko if ever? Ano yung mga dapat kong iwasan? Ayan, I hope makatulong po ang vlog na to sa inyong mga future references kung kayo ay nagpaplano mag-apply ng trabaho papunta rito sa Croatia. So for today's video, grabe, ang dami nagre-request nito. Simula nung nag-upload ako ng mga reels, kagaya ng mga ganitong reels sa TikTok ko, yan sa Facebook. Ang dami-dami nagre-request, mga message, yes. Bakit nga ba marami mga Pinoy, or karamihan sa mga Pinoy, hindi naman lahat, ay nagdadalawang isip sumugal para makapagtrabaho dito sa Croatia? So pag-uusapan natin, isa-isahin natin, hihimayin natin yung mga ilang dahilan. Bakit nga ba? And I know marami ring makaka-relate nito from sa mga kabayan natin sa Middle East, di ba? I know, I hope makarelate po kayo sa vlog natin for today. So kung kayo ay nasa Dubai, nasa Kuwait, Qatar, Saudi, Oman, Muscat, ano pa ba? Egypt, ayan ako, di ba? Kung nandiyan kayo sa mga bansang yan, for sure narinig nyo na familiar na sa inyo yung Croatia Pathways. Napakadami na ninyo napapanood ng mga digital creators galing ng mga Middle East. Isa na ako doon na nandito na kayo sa Croatia, ayan. Pero sa kabila ng lahat ng mga experience ng mga from the Middle East to Croatia na nandito na, bakit marami pa rin yung hesitant makapag-apply ng trabaho dito? So, tara, let's break it down, yo. Yeah, char! So, unahin natin, I know, marami mga kababayan from the Philippines ang first timer makapag-Middle East. Lalo na, di ba, let's be real, marami mga Pinoy din ang nangangarap makapunta ng Europa. So, ano nga ba itong Croatia Pathway sa mga hindi pa nakakaalam, sa mga first-time viewers natin? So, ang Croatia po ngayon ay isang European country na part ng Schengen. Maraming mga in-demands na mga trabaho para sa mga Pinoy, kagaya sa hospitality, construction, retail, factory, kung ano-ano pa. So, dahil nagiging in-demand yung mga Pinoy dito, yung mga third world nationals, mas malaki yung chance natin makapagtrabaho dito dahil kulang sa manpower ang bansang Croatia. At syempre, allowed ang direct hiring from the Middle East to Croatia. Diba? Maganda, ang sarap pakinggan. Pero bakit marami yung takot? Una, siguro takot dahil sa unknown. Parang ano ba yan? Parang Malaysia vibes, oo. Parang mas sanay tayo mga Pinoy. Pag sinabi nating abroad, Canada, Dubai, Qatar, Saudi, yung mga ganyan.
Kumbaga, mga kilala, malaki yung Filipino community sa mga bansang yan. Pero if we will look back years ago, lalo nung hindi pa nagsasya si Croatia, isa na ako doon, hindi ko pa gaano kakilala si Croatia. Hindi ko nga alam kung saang part siya ng Europa. At the same time, hindi pa ganon ka-establish yung mga other informations kagaya ng visa, trabaho, kontrata, mga ganyan. Nag-boom lang talaga siya simula nung naging Schengen si Croatia. Naglipa na yung kaliwat ka ng mga agencies na nag-hire ng mga Pinoy bound here. So sa mga hindi pa alam mo, wala pa medyo idea sa bansang Croatia, di ba? Syempre, kung hindi mo kakilala, may kausap ka, walang patutunguhan, so parang ganun lang din. Nagdadalawang isip ka kung yung pupush mo. Ang pangalawang reason, guys, ay yung salary. May mga misconceptions kasi tayo pagdating sa sahod. Pag sinabi mong Europa, di ba? Mataas yung sahod, pero mataas yung tax, mga ganun, oo. So, marami mga nagsasabi na malaki ang sahod dito, pero marami rin nagsasabi na mababa ang sahod dito. Okay, to be fair, may mga instances na yes, mas mababa po talaga ang sahod dito sa Croatia compared sa Middle East. Pero, kung pag-uusapan natin yung standard of living, mas mataas ang Croatia. At siguro may long-term benefits, kagaya ng mga permanent residency, long-term residency, mga ganyan. So, sa mga, let's say for example, may nag-apply na kabayan papunta rito, ayan, nagdadalawang isip sila. Number one, mababa yung offer dito, baka hindi makabuhay ng pamilya sa Pilipinas, baka kapusin. Pero yun nga, sabi ko kanina, misconception about salary. Ito naman guys, after deductions, after taxes, sweldo ninyo, I can assure you, yes, mas magkakaroon ka ng ipon for me. Let's say, depende sa offer may tax man, mataas man ang taxes dito, ang cost of living, I can say, mas makakaipon kayo dito sa Croatia. Kasi ano din naman dito sagot din naman ng employer yung accommodation, transportation. Kung baga mag-work ka na lang din, yes. And I know naman, before we accept the offer, di ba? Syempre, babalansehin natin na lalo kung meron tayo binubuhay sa Pilipinas, tapos mas mababa yung offer dito, may tendency talaga na hindi natin tatanggapin. Pero let's say for example, tama lang, sakto lang, parehas lang sa Middle East, di ba? Pag-iisipan natin yan pa rin kung tatanggapin ba natin yung sahod dito. But one thing I can assure you, don't worry, makakasave kayo dito, makakaipon kayo dito. And I know, yun naman lahat ng goal nating mga Pilipino, makapag-save, makapag-ipon, at makapagpadala ng pera sa Pilipinas. Pangatlong reason, bakit may mga kabayang nagdadalawang isip sumugal para magtrabaho dito sa Croatia, ay yung fear of baka hindi nila ma-provide yung mga documents, mga requirements, lalo ang dami-daming mga requirements, ang higpit-higpit ng mga requirements. May mga kailangan pang ipa-apostille, may mga certificates from the Philippines kailangang i-provide, mga ganyan. Sobrang daming papeles, lalo na ngayon talaga na patuloy yung paghihigpit ng bansang Croatia pagdating sa mga third world nationals. Kasi syempre from the Middle East, diba, parang nasanay tayo sa mabilisang process. Oo. Unlike sa Croatia, may work permit, may background check, may embassy requirements. Ang mga yan kadalasan umaabot ng 6 to 9 months bago pa lumabas yung mga working permits. Diba? So unlike sa Middle East na 1 to 2 months, carry na, makakaalis ka na ng Pilipinas. So ganun. Yung iba is hindi afford yung ganung klase ng timeline makapaghintay ng mga papeles, mga releasing of documents para makapagtrabaho dito sa Croatia. Siyempre, sa pagdami ng mga process, sa pagtagal ng mga process, maraming mga Pinoy, yun yung dadalawang isip na, baka naman scam, sa tagal ng process, walang update, lagi na lang waiting a working permit, baka scam, takot sa hassle. Tapos yun nga, baka ma-delay yung mga supposed to be na ibinigay ng agency na timeline, hindi pumabor doon sa timeline na supposed to be na na-expect ninyo, di ba? So dyan tayo magkakaroon ng misconception ulit na baka scam to, baka na loko lang ako, mga ganun. So kaya karamihan din talaga from the Middle East, mga kabahay natin, takot makapag-apply papunta dito sa Croatia. And hindi ko naman sila masisisi, di ba? Kasi from the agency na naman nanggaling yung timeline, wherein I'm always advising you guys na yun nga, hindi talaga control ng mga agencies kung kailan lalabas yung mga documents na hinihingi talaga natin dito sa Croatia. Yun, so hopefully talaga ay ma-keep nyo in mind yun. Okay? Char?
At syempre, di ba, hindi naman lahat din. Isa sa mga reason din kung bakit may mga nagdadalawang isip mag-apply ng trabaho dito, di ba? Yung iba kasi, okay, let's be, i-respect na lang natin. May mga iba na naku-culture shock kahit pa open country itong Croatia. Pangalawa, yung weather. Diba? So may mga ganyang klase ng tao na baka hindi maka-adapt sa weather and sa kultura ng bansang Croatia. Lalo na kung kayo ay mga kagaya ko na Diyos ko mahina sa lamig, pagdating ng winter, nag-negative yung temperature dito. Ganon din ako dito guys. Ibang kultura, ibang pagkain, at syempre yung language barrier. Lalo na rin ngayon, okay, ang dami rin nag-message sa akin about dito kung na isa batas na ba raw. Actually guys, yung language test for renewal extension na ini-implement ngayon ng Croatia ay for next year is hindi pa naman totally minamandate yan. Ini-implement pa lang yan. Kaya nga, every time na magla-live ako, gumagawa ako ng mga short reels natin, di ba? I'm trying my best na i-remind kayo, mag-aral na kayo ng mga language dyan sa Croatia, kung nasa naman kayo ngayon, study kayo ng lingwahe dito kasi kailangan niyo po talaga at least basic marunong kayo makapag-Croatian language. Yes, napaka-importante po yan talaga. So lahat ng mga yan guys ay totally valid fears. Valid yan lahat ng mga yan and naiintindihan ko dahil dumaan din naman ako sa pagiging aplikante from the Middle East to Croatia. Na-scam din ako. Talaga siguro ibinigay lang din talaga sa akin ni Lord yung pagkakataon. Siguro hindi pa talaga ako muna uuwi ng Pilipinas. Kumbaga, yun nga, di ba? Kung hindi siguro ako nakapag-Croatia, baka hindi ako ngayon gumagawa ng mga videos ngayon. Hindi ako nagva-vlog, di ba? So, meron talagang will si Lord for me. Kaya siguro ako napunta dito sa Croatia. And isa pa sa mga reason, bakit marami rin yung natatakot sumugal. Ito talaga, galit talaga, maiintindihan ko kayo. Yung iba ay takot magsimula ulit from the scratch. Mag-back to zero na naman. Diba? Kung stable na kayo sa Middle East, okay na yung sahod ninyo, okay na yung buhay ninyo. Pero, nag-hesitant kayo kung sumugal sa Croatia, pero meron kayong part sa inyo na ayaw na kasi mag-back to zero. Ayoko na ulit bumalik sa, pinakamababa. Naiintindihan ko po yan. And, siguro ganoon talaga ang buhay. every time na magsisimula tayo isang bagong bagay sa buhay natin, kailangan natin magsimula sa pinakamababa, from the scratch, zero. Maswerte na lang talaga kapag pumunta kayo dito, di ba? Bongkang-bongka na kagad kayo, di ba? Napakaswerte nyo talaga. Naisip nyo yung inyong seniority sa Middle East, ang dami niyan. Tsaka dito kasi, pwedeng magkataon na mas maliit na lang yung role ninyo, ganyan. Lalo na kung kayo ay mga supervisors na sa Middle East, dito talaga, back to zero ulit talaga kayo. Yes. These fears, guys, are real and very understandable po. Naiintindihan ko po kayo kung bakit may mga ganyan kayong mga mindset na natatakot kayo sumukal makapag-Croatia. Pero, sa kabila na lahat ng mga dahilan na yan, bakit marami pa rin yung sumusugal papunta ng Croatia? Diba? So, natakot tayo sa reasons. Bakit maraming may gusto pa rin sumugal dito sa Croatia? Kahit sa kabila ng mga naririnig ninyo mga kwento na hindi maganda yung experience ng mga kakilala nyo rito, pero may mga iba pa rin sumusugal. Siyempre, shortcut to Europe. Kapag nandito ka na, mas malawak na yung opportunity for you na makapag-work sa ibang part ng Schengen. Pathway to PR, alam ko marami sa inyo rin ang nangangarap madala ang mga pamilya nyo dito sa Europa. Family reunification, better work and life balance. Yes, if you will ask me, compared sa Qatar, mas nagkaroon talaga ako ng work and life balance dito sa Croatia. Pero nakakapagod din naman talaga eh. Char! Kumbaga, marami pa rin mga Pinoy yung nananalo sa laban ng buhay dito sa Croatia. Hindi lang siya nababalita, guys. Siguro mas napapanood natin, mas nababasa natin yung mga hindi magagandang nangyayari. Pero ang dami-dami pa rin yung mga nag-success din naman. Nakahanap ng better opportunity from Croatia to other part ng Schengen. Hindi nyo lang napapanood, hindi lang nasasabi. Kumbaga, may mga ganon. So, ito yung mga tips na pwede ko maibigay para sa mga OFW na takot pero gustong sumugal, 50-50, ganun. So, kung kayo po isa sa mga nangangarap makapag-Croatia, unang gawin nyo, research properly. Mag-research kayo sa mga agencies na ina-applyan ninyo, alamin ninyo lahat. Alamin ninyo yung legality, alamin ninyo kung may mga napaalis ba, alamin ninyo kung talagang legit sila nagpapaalis from the Middle East to Croatia.
Pangalawa, mag-join kayo sa mga legit Filipino community dito sa Croatia. Napakadami pong, lalo sa Blue App, sa Facebook, napakadami pong Filipino communities ang pwede nyo makita dito sa Croatia. Check nyo yung mga verified agencies or employers. Know your rights. Alamin nyo yung mga, basahin nyo na maigi yung working permit. Yan, kapag dumating na, ihanda niyo yung katawan ninyo, lalo na kung kayo ay masaselan sa lamig. Yan, lalo na ngayon, winter na. At i-expect nyo yung major adjustments. Ibigay natin yung 6 months adjustments. Pero sabi ko nga sa inyo, open counting na matungklo. Namatay siya. Namatay yung aking wait lang. Ba't gano'n, namatay? Hello? Ayan, so nalobat na kasi yung ring light ko. Dami-dami kasi sinasabi, char. So, ituloy natin, ayan. So, sabi ko nga, ibigay niyo yung at least 6 months na adjustments ninyo kung kayo po ay naninibago. Ibigay niyo yung sarili ninyo makapag-adjust from the Middle East to Croatia. Okay? So, yun, mga kababayan, hindi naman yung takot yung problema. Diba? Natural lang sa ating matakot, natural lang magdalawang isip tayo, oo. Ang tanong dyan, susuko ka ba sa takot o magtitake ka ng risk, lalabas ka ng comfort zone mo, diba? I know Croatia is not for everyone, but I can assure you, lalo na para sa mga handang mag-level up din ng buhay, baka ito na yung opportunity na hinihintay ninyo. Yes, hindi nyo alam. So, dalawa lang yan. It's either you try or magsisikay na hindi nyo sinubukan. Yun. So, kung may mga katanungan na po kayo, i-comment nyo lang sa ating vlog for today at malay nyo, yan ang ating maging next content sa ating short vlog. Again, guys, I hope nakatulong po ang short vlog na to sa inyong mga future references kung kayo ay nangangarap makapagtrabaho dito sa Croatia. Sayang, nalobat yung ring light ko. Ang ganda na sana. Cha! So again, guys, thank you so much for watching. Again, please help me to reach 13,000 subscribers and please don't skip ads. Tatry ko pang gumawa ng mga contents habang may time pa tayo. And I hope masuportahan po ninyo ang ating mga social media platforms, Instagram, Facebook, TikTok, and YouTube. Maraming salamat po. Good luck sa inyong mga future applications and see you soon dito sa Croatia. Ciao! Anong